Malinaw na aksidente at hindi raw sinasadya ang pagbangga sa bangka ng mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea ayon sa Philippine Coast Guard. Ang mga kaanak naman ng 3 nasawi sa insidente patuloy na nananawagan ng tulong at hustisya. May unang balita sina Chino Gaston at Ian Cruz. Hindi pwede buksan yan eh. Kailan pa namang tanggap na ganito, nakalaglag ako. Sa pagpanaw ni Romeo Mexico Jr., iniwan niya ang 5 anak, pati na ang misis na si Melanie at ang kanilang pangarap na katas ng pangingisda. Kaya lumahot yung asawa ko dahil yung bahay po namin gusto niya ipagawa. Ang plano niya po kasi pag natapos yung bahay namin, hindi na siya lalaot. Isa si Mexico sa 3 nasawi nang mabangga ng fuel tanker ang kanilang fishing boat na FB Dirin sa West Philippine Sea, 85 nautical miles mula sa Bajo de Masinloc, madaling araw ng Lunes, October 2. Sana po managot yung gumawa sa kanila ng ganyan. September 26 nang umalis dito sa Subic Fish Port ang mga mangingisda. 7 araw lamang ang lumipas, isang hindi inaasahang insidente ang magpapabago sa kanilang buhay. Nasawi rin si Dexter Laudencia o Barok, kapitan ng fishing boat at tsuhi ni Mexico. Pati si Benedicto Olandria na pinakamatandang crew sa edad na 63. Pinilit daw silang maisalba, kwento ng isa sa mga nakaligtas. Yun nga po sir, wala akong nagawa eh. Yun ang mahirap eh. Ang pag-uwi nila at paghatid sa Infanta Pangasinan ng mga nasawi, inabot daw ng halos 24 oras. Walang kain, walang tubig. Halos 24 hours yun na walang katubig-tubig, wala rin kami pagkain. Pero pinilit lang namin para sa pamilya namin, makauwi lang kami ng maayos. Batay sa dokumentong nakuha ng GMA Integrated News sa BFAR Region 3, nitong April 3, nabigyan ng commercial fishing vessel license ang FB Dirin. May 8 itong maliliit na bangka, kumpleto ito sa safety gear at mga ilaw para makita sila sa dilim. Sa harap ng alkalde ng Subic, ikinwento ng ilang mangingisdang nakaligtas na nakahimpil sila at naghihintay ng tiyempo para mangisda nang makita ng isa sa kanila ang babangga ng commercial vessel. Nasa FVD rin noon ang 6 na mangingisda habang nasa maliliit na bangka ang iba pa. Wala po akong narinig na busina po, Mayor. Wala po. Dire-diretso lang. Opo. Wala po pakalam sir. Siyempre, baka hindi niya po naramdaman sa sobrang laki niya po. Mangunguna raw ang bayan ng Subic sa paghahabla sa nakadisgrasyang barko. May 3 nasawi eh. Tsaka binangga nila eh. Right or wrong? Talagang kasalanan nila, may binangga sila. Nagbigay na ng tulong pinansyal at ayuda ang DSWD sa mga naulila at nakaligtas. Bibigyan din daw ng LGU ng disenteng burol at libing ang mga nasawi. Dumalaw sa burol ang mga taga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Tutulong daw ang BFAR sa pagkuha at pag-restore sa bangka. At ang asosasyon ng mga biktima, bibigyan din daw nila ng bagong bangka. Dumating sa tanggapan ng PCG ang crew ng FB Dirin para magbigay ng impormasyon bilang bahagi ng investigasyon ng Coast Guard. Binigyan din sila ng tulong pinansyal. 249 meters ang haba ng bakal na fuel tanker na MT Pacific Ana. Ano ba naman ang laban dito ng gawa sa kahoy na FB Dirin na sa habang 25 meters lang ay madaling napataob? Nautical highway o bahagi ng ruta ng paglalayag ng malalaking barko ang kinaroroonan ng FB Dirin at dinaanan ng MT Pacific Ana ayon sa Philippine Coast Guard. Kahit maraming namataan doong barko, batay sa Marine Traffic Monitoring System ng PCG noong October 2, ang MT Pacific Ana lang ang dumikit sa lokasyon ng FB Dirin. Pero sabi raw mismo ng mga nakaligtas nang mangyari ang disgrasya, masama ang panahon at madilim sa bahagi ng dagat. Kaya kahit nagpapatuloy ang investigasyon, malinaw raw sa Philippine Coast Guard na hindi sadya ang pagbangga. Ito ay isang aksidente, walang kinalaman sa China, hindi ito nangyari sa Bajo de Masinloc, hindi ito yung mga naglalabasang spekulasyon nga kahapon, no? Na baka daw Chinese Maritime Militia or Chinese Coast Guard ang deliberately na nag-ram ng bangka. Tumawag na ang Philippine Coast Guard sa kanilang counterpart sa Singapore kung saan nakatakdang dumaong ang fuel tanker. Sumulat na rin ang PCG sa Marshall Islands kung saan rehistrado ang barko para ipagbigay alam ang nangyaring investigasyon. Bagamat aminado ang PCG, hindi magiging madali ang proseso ng pagpapanagot sa disgrasya. Kailangan pa nating tingnan, no? Kung nalaman ba talaga nila na may nabangga sila. There are a lot of circumstances that we need to look into, particularly yung
halaga ng sagot ng mga crew ng barko na to, particularly also the master of the vessel. Payo rin ng PCG sa mga mangingisdang Pinoy, huwag matakot na mangisda sa Baho de Masinloc. Ito ang unang balita. Chino Gaston, Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.